Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa umaga po ito na patuloy na natin na simulan tungkol po sa banal na Espiritu. Nakita po natin kung gaano ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay ng isang iglesia at sa buhay ng mga mananampalataya. Napag-aralan po natin ng mga nakaraang linggo na ang banal na Espiritu ay isang person with personality. May intellect, may emotion, may will. Pinag-aralan din po natin last Sunday ng banal na Espiritu na ating Panginoon ay merong attribute that belongs to God only. He is omnipresent, omniscient, and omnipotent. Ngayon po umaga ay pag-aaralan po natin ano po ba yung kahalagahan ng banal na Espiritu, ano po ba yung gawain ng banal na Espiritu yung Old Testament, sa New Testament, at sa ating mga mananampalataya at sa mundong pong ito. Handa na po ba kayo? Okay. Maganda po na matutunan po natin ito, yung pong kahalagahan at yung mga gawain ng banal na Espiritu sa ating po iglesia at sa ating po. Unang-una po, in Old Testament time, ano po ba yung work ng Holy Spirit? Isa po dito ay yung creation and preservation of life. Napag-aralan po natin na may bahagi po siya sa pagkakalikha sa atin according to Genesis chapter 2 verse 7. Nung hinubog ng Panginoon ang tao sa pamamagitan ng putik at ito ay hiningahan niya ng kanyang espiritu, ang putik ay naging isang buhay na nilalang. Ang Espiritu po ng Diyos ay nagbibigay buhay. Hindi lamang po physically, pag-aralan po natin spiritually, ang banal na Espiritu po ay nagbibigay ng buhay. So meron po sa creation po, He participated in the creation ng mundo po natin ito. According to Job chapter 26 verse 15, no? He garnished the heaven and named the serpent, crooked serpent. Nagbigay po siya ng mga pangalan at sa Psalm chapter 33 verse 6. At doon po sa Psalm 104 verse 27-30 ay nakita po natin kung paano ang banal na Espiritu ay nagbibigay buhay sa mga nilalang ng ating Panginoon Jesucristo. In Old Testament time, the Holy Spirit moves and created human being, the heavens, the earth, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakatuwang ang ating Panginoon. Pangalawa po, the Spirit empowered some men in Old Testament to serve God. Amen po ba? Ang banal na Espiritu po ay nagbibigay. Nagbibigay kapangyarihan ng abilidad sa mga tao noon upang ang tao ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Hindi po makapaglilingkod ng tama at maganda at maayos ang isang tao kung wala po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? Kaya po, napakahalaga po. Sabi nga po sa Exodus 31 verse 1 to 5, kung makikita po natin to, ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay ng abilidad doon sa mga taong pinili ng Diyos upang magtayo ng tabernakulo ng ating Panginoon. Amen? Bubuksan po natin upang may yung makita po natin sa Exodus chapter 31 verse 1 to 5. Ganito po ang sinasabi. Okay. Medyo madilim. Okay, sabi po dito, sinabi niya kay Moses, hinilang ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, nakabilang sa lipi ni Judah. Pinuspos ko siya ng Espiritu ng Diyos at ngayon dalubhasa sa lahat ng masining na gawain. Mahusay siyang magdisenyo at kayang-kayang iukit ito maging sa ginto, pila o tanso. Mahusay rin siyang maglilok at magtabas na mamahalin bato. Dalubhasa nga siya sa lahat na masinsing na gawain. Pinili ko para makatulong niya si Aholiab, anak niya Sat, na buhat naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ng ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng inuutos ko. No? Napakaganda po, sabi niya po, binigyan po sila ng kakayanan. Alam niyo, minsan sa ating pong masarili ay wala po tayong sapat na kakayanan. Amen po ba? Kailangan po natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa po, hindi lamang po sa pagtatayog ng templo, si Gideon po ay
binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang ang lipi ng Israel ay mahamon niya sa pagkakaalipin ng kanyang panahon. Di po ba sa Judges chapter 6 verse 34? Noong una po ay sinasabi nga po ni Gideon, bakit ako? No? Wala akong kakayanan. Wala akong sapat na training para dyan. Pero nung pinili siya ng Panginoon, inilagay sa kanya ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, at nakita po natin si Gideon sa pamamagitan lamang ng 300 ay nalupig niya yung napakaraming kaaway niya. Hindi dahil sa magaling siya, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lalo siguro, kilala niya si Samson. Di po ba? Pinili siya ng Panginoon upang siya ay tunay na makapaglingkod mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay bao. No? Pero kinausap siya ng Panginoon at sinabi, magkakaroon ka ng isang anak. No? Buhat ngayon, hindi ka titikim ng alak, ano mang pinagbabawal sa batas ni Moses, at isisilang sa iyo ang isang Nazarite. Hindi mo siya puputol buhok, hindi mo siya patitikim. At nakita po natin yung kakayanan po ni Samson. No? Na para kung kukumpara sa mga superhero ngayon, wala po sinabi yung mga superhero ngayon sa kalakasan. Kasi kung makikita po natin, doon po sa Judges chapter 14, para makita po natin, ang Panginoon, ibang klase po talaga. No? Hindi po ito isang katang-isip. No? Nakatulad ng mga pinanonood po natin, gusto natin panoodin, katulad ng Iron Man, The Avenger. Hindi po ba? Hindi po may mahihilig sa ganon. Ang sabi po dito, noong lungkuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu si Samson, sa chapter 14, verse 6, ang sabi po dito, pinalakas siya ng Espiritu ni Yahweh at ninuray niyang leon na para lamang isang bisirong kambing. No? Grabe, no? Yung leon para lamang isang inakay o anak ng kambing, ganong kalaka. Hinati niya yung bungaan ng leon sa pamagitan ng kanyang kamay. At doon po sa verse 19, ang sabi po rito, sa verse 19, at si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh, nagpunta siya sa Ascalon at pumatay ng 30 tao. Dito po sinasabi, 30 tao ang pinatay niya. Wow, konti naman ata. Buksan niyo po, tumuloy po sa chapter 15 ng Judges, chapter 15, verse 14. 16, nasabi ang pagdating niya sa lane, sinalubong siya na naghihiyaw ang mga Pilisteo, ngunit si Samson ay nilukuban ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinati niya para lamang sa malupok na sinulit. May nagigtisan sa pangan na asno, dinampon ito at siya'y ipinampatay sa may 1,000 Pilisteo. Grabe, no? Walang barilan, ha? Panganong asno. 1,000 yung kanyang pinatay. Ganoon ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito po ay ininalagay niya doon sa mga taong nais niya pong gamitin. At si David po bilang isang hari, nung anoint po siya ni Samuel sa 1 Samuel chapter 16 verse 13, nakita po natin na si David ay isang haring napagkaisa ang kapangyarihan o ang kaharian ng time na yun. Binigay siya ng abilidad ng ating Panginoon to serve God as the King of Israel. At naging malawak ang teritoryo na ginamit o naganap o nagawang sakupin ni Haring David at that time. At ang ating Panginoon din po ay nagbibigay ng abilidad upang ideklara ang mensahe ng Diyos with boldness. Hindi po nahihiya. Ito po ibinigay niya kay Zechariah doon sa 2 Chronicles verse 24, chapter 24, verse 20. Nung kakayanan na ipahayag o ideklara ang salita ng ating Panginoon. Yun po yung gawain ng banal na Espiritu in the Old Testament. No, isa lang pong medyo paalala, no?
kung po sa Old Testament, makikita po natin, ang banal na Espiritu po ay, bagamat mayroon ang kakayanan na binibigay sa tao, pero anytime ay po pwedeng i-withdraw o umalis o alisin ng Diyos ang banal na Espiritu. Kung hindi po nagiging tama ang relasyon, kung hindi po nagiging tama ang paglilingkod, kung hindi nagiging tama ang puso ng isang taong pinagkatiwalaan ng Panginoon, ang kapangyarihan at ng banal na Espiritu, ito po ay inaalis ng Panginoon. Sa case po ni Saul, ganito po nangyari. God anointed Saul, pumagitan po ni Samuel. Ngunit yung puso po ni Saul ay naging tama, hindi naging tama sa ating Panginoon. Doon po sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, ang Espiritu ng ating Panginoon departed from Saul. Yun din po yung ikinatakot ni Haring David nung siya ay magkasala laban sa ating Panginoon. Di po ba? Yun po yung sinasabi niya doon sa Psalm chapter 51 verse 11 na mag-commit po siya ng adultery, na mag-commit siya ng murder. Ang sabi niya po doon, yung panalangin niya, yung pakiusap niya sa ating Panginoon ay huwag alisin ng ating Panginoon ang banal na Espiritu na nananahan sa Kanya. Alam niya po yun. At ang sabi niya po sa Psalm chapter 51 verse 11, okay, sabi niya rito, sa iyong harapan huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghariin. Sa English translation po, let not the Holy Spirit depart from me. Kasi alam po natin, ang kahalagaan, alam ni Haring David, ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa puso at sa buhay ng isang tao. Ito po ay, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa mga tao upang magamit ng Panginoon sa gawaing nais ipagawa ng Diyos. Ang pangano po, the Holy Spirit inspired the prophet. Niwala po ba ngayon na ang banal na Espiritu ay siyang nag-inspired o siya nagbibigay ng salita sa mga propeta? Nagkuhan? Hindi po sila nagsasalita sa kanilang mga sarili, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng salita upang ito ay kanilang salitain. Kaya nga kung makikita niyo po, kung nagbabasa po kayo sa Old Testament, ang sinasabi madalas po ng mga lingkod ng Panginoon doon, the Lord said. Di po ba? Di yun, sinasabi ni Yahweh. Ang tagubilin ni Yahweh. Wala po sinasabi doon, wala po silang inaangking ng kanilang sariling salita, kundi ang bawat salitang namumutawi o lumalabas sa kanilang bibig ay pinatutunayan na ito hindi kanilang sariling salita, kundi sa pamamagitan ni Yahweh, kaya po sila nagsasalita. Amen? Sabi nga po ni Micah sa kanyang sulat, sa Micah chapter 3 verse 8. Micah chapter 3 verse 8. Chapter 3 verse 8. Sabi po dito, subalit ako'y puspos ng kapangyarihan sapagkat nasa akin ang Espiritu na Yahweh, makatarungan at bungtapang kong isinisigaw ang mga pagkukulang ng sambayanan ni Jacob at ang mga kasalanan ng Israel. Wow, sabi nga, kapagkat nasa akin ang kapangyarihan ni Yahweh, nasa akin ang Espiritu ni Yahweh, bungtapang kong sinasaysay, sinasalita ang mga pagkukulang at kasalanan ng bansang Israel. At ito po sa 1 Peter chapter 1 verse 21 ay sinabi din po ni Pedro na walang anumang propesiya ang nagagaling sa tao kundi ang bawat lingkod ng Diyos, ang bawat propeta ng Diyos ay nagsasalita as the Holy Spirit moved them. May kaibahan po no? Minsan sa atin po, mabigat po kasi yung pagka minsan maririnig mo sa isang lingkod ng Diyos, ito sinasabi ng Diyos.
Kaya kailangan medyo pakinggan po natin yun. Pagkat yung mga propeta po noon ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. No? Dapat din po ay mga lingkod ng Panginoon ngayon, ganun din eh. Kaya maging maingat ang sinasabi yung salita ng ating Panginoon. Maging maingat sa pagsasabi kung ito ay nanggaling sa Panginoon. Alam nyo, si Pablo po napakahalaga eh. Yung pag sinabi niya, ito ay turong aral ng Diyos. At sinasabi niya, ito ay galing sa akin. No? Minsan, kailangan po maging maingat ang mga lingkod ng Diyos sa mga bagay na yan. Minsan, nagagawa lang po nito para manipula, para wala nang usapan. Ano? Etong sabi ng Diyos eh, higibo ka kaya? Sinabi sa kanya, question mo kaya yun. Pero nung araw, pag nagsalita po talaga ang propeta, talagang maliwanag. Pag ito ay propeta ng Diyos, nagaganap at sinasabi na, this is what the Lord said. At sabi ni Pedro, walang anumang salita, walang anumang propesiya na nanggaling sa mga propeta ng Diyos, kundi ito ay nagaganap kung sila po ay minuno ng banal na Espiritu. Napakaganda po ang sinasabi ko. Okay, pangalawa po, the work of the Holy Spirit in the church. Alam po natin, mahalaga ang gawain ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia. Kaya nga po, ang ating Panginoon, bago po siya pumani, ay sinabihan niya yung kanyang mga disciples sa John chapter 6, verse 4 to 15, kung ano yung aasahan nila. No? Doon niya sinaysay, kung papaanong pagpanik niya ay mayroong ipadadala ang Ama na magiging katulong nila. Hindi silang iiwanan orphan, hindi sila iiwanan na basta-basta na lamang mangangapa sa dilim kung anong gagawin nila. Doon po sila natin Panginoon. Napakahalaga po na maunawa natin ano ba ang gawain ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia. Unang-una, the Holy Spirit makes weakness out of weakness. Ang banal na Espiritu daw po ay nagtatayo ng mga taong magpapahayag ng gospel. Hindi ito doon sa mga may pinag-aralan, hindi ito doon sa mga malalakas, doon sa mga mahihina, doon sa mga takot, doon sa mga walang pag-asa, na walang kakayanan. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay daw ng kakayanan. Hello? Kaya wala po tayong lusot at rason na hindi po natin gawin ang pinagagawa ng Panginoon, pagkat ang banal na Espiritu ang siya magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Look what happened. Nung unang po na bago dumating ang Pentecost, ang disciple ng ating Panginoon, bagaman for 3 years, ay kasama nila. Bagaman for 3 years, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, nagpapagaling, bumabango yung patay, ang pulang nakakakita, and yet, si Pedro po na inahalang yung kanyang buhay, na sinasabi niya na, walang makakasaling sa iyo, Panginoon, over my dead body. 3 times, he denied Christ. Yung pangatlo, nanumpa pa siya. Diba? Text man, oh. Diba? Ganun may isang mga tao eh. Text man, oh. Di lamang sa baga, oh. Siya nanumpa pa siya. Na hindi niya kilala ang ating Panginoon. For 3 years, nakita niya ang kapangyarihan ng Kristo. Kita niyo po yung mga disciple doon sa Matthew 26, verse 56. Ano po nangyari nung hinuli siya? Ang sabi po doon, then all the disciples forsook him and fled. Wala natira. Nung inuhuli siya, nag-alisan lahat. Iniwanan siya nag-iisa. Tingnan niyo po si Tomas. For 3 years kasama ng Panginoon, sinasabi niya madalas na siya ay mamamatay at babangon muli. Pero Thomas, doubt pa rin sa resurrection. Mga disciple, doubt pa rin sa resurrection. Alam mo ito. Si Thomas, sabi nga, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makikita, mararamdaman, yung matutusok ko yung kanyang sugat. At ipinangako ng Panginoon ang banal na Espiritu sa kanila upang magkaroon ng kapangyarihan
Kaya sabi nila, huwag kayong alis muna sa Jerusalem. Hinay-hinay lang ha. Diyan muna kayo. At ipadadala ng Ama ang banal na Espiritu. Sabi nga sa Acts chapter 1 verse 8. No? And you will have power. And you shall be my witness in Jerusalem, in Judea, and Samaria. Sa chapter 2 verse 1 to 4. Dumating po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yung panghako ni Kristo sa kanila ay dumating sa kanila. At sila po ay nangusap, nagsalita ng iba't ibang lengguwahe na naiintindihan ng mga tao na kapaligid sa kanila. Kung siguro 10 lengguwahe ng tao na kapaligid sa kanila, lahat sila ay nauunawaan ng bawat siya. Bakit mga taong ito? Bakit sila nagsasalita ng ating lengguwahe? Di ba mga Hudyo yan? No. And look, what is the immediate result? Si Pedro na tumalikod sa ating Panginoon is stand up. He preached with boldness. Sabi ko, with boldness. Ipinakilala niya si Kristo. Ipinakilala niya na siya yung Diyos, nagkataon tao na namatay sa krus ng Kalbaryo, na muling bumangon pagkatapos ng 3 araw. Sa first preaching po ni Peter, ilang po naligtas? Bigla kayo natahimik lahat. Ilan po naligtas sa first preaching? 3,000, ano? Grabe, si Pedro na nagtago. Tumayo. First preaching pala niya, 3,000. Grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Biluin mo, sabi ko, kung babasahin niyo po yung bansahin ni Pedro, it cut their heart. Kaya sabi niya, paano gagawin namin? Yung mga tao to na sumigaw, pako si Kristo sa krus, na ayaw pumayag na mapalibre si Kristo, mas pinili pa yung magnanakaw, rebelde, kapalit ng kalayaan kay Kristo, ayaw na pumayag. Pako yan sa krus! Pero nung magsalita si Pedro, yung nandun na kapangyarihan ng banal na Espiritu, sabi po sa tala, ika. Kung talaga sumugat ito sa kanilang puso, nasaktan sila. Nakita nila yung kanilang kasalanan, yung kanilang kamalian, and 3,000, according to chapter 2, verse 41 ng Acts. 3,000. Ang pangalawang saying preaching, sa Acts chapter 4, verse 4, guess what? A number. 5,000. No? O wala dito walang promotion dito ha. Meron kaming miracle crusade ha. May healing kami ha. Walang bahay-bahay dito. No? 5,000, walang sound system dito. Pero 5,000, second preaching lang. Pangatlo, baka sabihin nyo, nagsawa na yung tao. Sa Acts chapter 4, verse 32. Ang sabi po doon, multitudes were saved. Napagod na siguro kakabilang si Luke. Grabe naman po, nahihirapan na. Una 3,000 nung wala. May calculator. Abacus pa. Diba namin, multitude! Hindi na mabilang. Sa Acts chapter 1, chapter 6, verse 1, ang sabi niya, the disciple was multiplying, multiplied. Hindi natin alam kung how many ang multiplication. Pero sinasabi ito ay naroon yung nagmumultiply. Hindi nag-a-add ng isa-isa, dala-dalawa, multiplying. Mas mabilis, ano? As sa Acts chapter 11, verse 21, ang sabi po itong great numbers. Lalo na, hindi na mabilang. At kung makikita po natin, when the Holy Spirit fell upon them, yung power, yung kapangyarihan, walang sino man ang nakapigil sa kanila. At sabi nga po ng marami mga preachers, sabi nga, they turned the world upside down. They turned the world upside down. Sabi ba mga commentator, yung mga nandun daw po sa upper room ngayon ay nasa 120. O
O sabihin na lang po natin, tama po sila. Without modern technology, ang sabi po, makikita po natin how the power of God works in their life. They turned the world upside down. Walang nakapagpigil po sa kanya. No? Even persecution, hardship. Alam po natin yung istorya sa Acts. Hindi dahil sa kanilang mga salita, hindi dahil sa kanilang karunungan, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu. Imagine, kung ilan po tayo dito, kung ang kapangyarihan ng Panginoon ay bubuhos niya ngayong umagang ito. Grabe ang magaganap sa buong IBC. Do you believe that? No? Hindi ka mahihiyain. Katulad po niya, dati takot eh. Tao din po yun. Ang kaibahan pa nga po nila, nakasama nila si Kristo ng harapan, mukhaan, first hand, ang teaching na ginawa sa kanilang Panginoon. Pero in spite doon, naroon yung takot nila. Ngunit nung dumating ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanila, tumayo si Pedro. Wala na siyang pakailan kung ano gagawin. The power to perform miracles after miracles. Makikita po natin. Di po ba sa press, sabi yan, papunta po sila sa templo, portico. May namamalimos po sa beautiful gate. Sabi sa kanya, Pedro, silver and gold I have none. But in the name of Jesus, rise up and walk. Di ba pa yun, di ba? Ano ba ito na? Sabihan mo na nga siya. Di po ba? Because of the power of the Holy Spirit, ganun po yung pangangailangan natin. You need ng ating iglesia na maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naroon ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Alam niyo po yung nararanasan po natin dito ngayon, ang tawag ko po dyan, ambon pa lang po yan. Hello? Ambon pa lang po yan. Kung may narinig po kayo pinagaling ng Panginoon dito, ambon pa lang po yan. Kung ang kapangyarihan ng banal na Espiritu bababa dito ng bawat isa sa atin ay ipuproklama yung gospel of God. Wow, that is the real power of the Holy Spirit. Signs, wonders, and miracles will do happen in our church. Pangalawa po, the Holy Spirit brings unity instead of faction. Ano niyo po, isang magandang ginagawa ng banal na Espiritu, ito po ay nag-unite sa bawat believer. No? Alam po natin, sabi sa Acts chapter 2, verse 42 to 47. No? Kung bubuksan po natin, napakaganda po sinasabi sa Panginoon. Ang sabi po dito, na maranasan po nila yung kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi lang po mga kaluluwa ang inani po nila, within the church itself ay naroon ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang sabi po dito sa chapter 2 verse 42 to 47. Okay, sabi po dito, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa papira-pirasyon ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himala na gawa ng pamamagitan ng apostol, naghari ang lahat ng makahanong pitagan at takot, at nagsama-samang lahat ng sumasampalatayan, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbili nito at mga pinagbinhan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila nakakatipon sa templo, nagpipira-pirasyon tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinadagdag sa kanilang Panginoon ang mga nililigtas ng Diyos. What happened? Nagkaroon po ng unity, no? They study the Word together. Meron po silang tunay, hindi po peking fellowship na pagsasama-sama. At sila po ay united in prayer. Sila po ay naroon yung pagmamahal. Ibinigay po nila, pinagbili po nila ang kanilang mga ari-arian at ibinigay sa iglesia upang yung mga nangangailangan ay nagkaroon ng sapat
para sa kanila. Alam niyo po, pagka lalo pong ganito, meron pong danger ng dispute. No, pag lumalaki po yung iglesia, nagkakaroon ng minsan ng dispute. Makikita po natin sa kanila, yun po yung weakness ng mga apostol di po ba? Bago po dumating ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kung inyong maaalala, sa Luke chapter 9 verse 46, yung mga kapatid pong James and John nangangarap na na kaya po nagkaroon ng medyo kaguluhan within the disciples Kasi gusto ng dalawa, sila yung isa nasa kanan, isa nasa kaliwa. At ginamit na pa influensya ng nanay niya. Di po ba? So nagkaroon po ng pagtatalo-talo pwedeng doon sa mga disipulo ng ating Panginoon. No, pero kung makikita po natin dito, nung lumaki po ang iglesia, nung makita po nila yung ginagawa ng ating Panginoon, imbes na dispute, unity, one, because of the Holy Spirit. Ang binibigay po ng banal na Espiritu ay pagkakaisa, hindi pagkakahiwa-hiwalay. Iisang puso. Ang devotion po nila ay hindi doon sa posisyon, kung hindi doon sa prestige, hindi yung para palakpakan ng tao. Ang devotion na po ay napako talaga sa ating Panginoon. Ito po yung pinakamahalaga na sila ay makapaglingkod sa ating Panginoon at hindi po sa mundo. Naroon na po yung humbleness. At hindi na po mahalaga sa kanila yung greatness. Mas magalaga po sa kanila yung relasyon nila sa ating Panginoon. Relasyon nila sa kanang kapwa Kristiyano. Hindi na yung kanilang possession. Ipinagbili. Hindi po ba? Ipinagbili, ipinamahagi. Hindi natin alam kung magkano. Pero, miski naman ito malaki, nandun ang puso nila. Na ito ay mapahamahagi doon sa mga taong nangangailangan. Naroon po yung likas o yung tunay na pag-ibig na hindi nila kakayanin na sila ay nananagana at yung iba ay naghihirap. Di po ba? At kung ito po yung may experience po natin sa ating iglesia, no? Wala pong makapipigil sa iglesia ng Panginoon sa lugar na ito upang hindi lumago ang iglesia ito. Upang ang bawat bakantin sila nakikita nyo ay hindi imposible na yan ay dagdagan ng ating Panginoon. Sabi po na, and the Lord added to the church. Hindi tao nagdadagdag sa iglesia. Ang Diyos ang nagdadagdag ng kaluluwa sa iglesia. Tayo po ay mga, lamang tayo? Steward lang tayo. Kaya nakakalungkot pag may narinig mo yung aking iglesia. Pero kaya siya nagkaroon na iglesia. No, nakakalungkot po yan Alam mo, sa aming iglesia, ang dami namin. Sa aming iglesia, ganito. Kaya niya naging iglesia yon. At makikita po natin, kung hindi sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi matatayo ang unang iglesia na mayroong ganitong pag-uugali. Dapat ito po yung makita sa bawat iglesia. Hindi yung itataas ang kanilang mga sarili, kundi yung pangalan ng Panginoon ang itataas nila. Hindi dahil sa kanilang kapangyarihan, kaya lumago ang iglesia ngayon, kung hindi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. I believe, miski ano pong gamitin po natin ng mga pamamaraan upang ma-reach out ang mga wala sa Panginoon. Kung hindi gagawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, mapapagod lamang tayo. Wala pong resulta. Nakikita niyo po kung paano ang resulta na ginawa, nakikita po natin by 1,000. Because the Lord is adding to the church. Kaya po pag minsan may kumukuha ng glory para sa Panginoon, nakakalungkot. Dahil sa kanilang mga pamamaraan, dahil sa kanilang mga magagaling na mga advertising. Kaya po sila I don't believe that. Mahalaga po ang pamamaraan, mahalaga ang mga bagay na gagawin natin sa loob ng iglesia. But still, I believe
kung ang banal na Espiritu ay hindi kikilos, wala pong madadagdag. Huwag natin alisin yung honor that belongs to God. Huwag po natin naalisin po yan. Huwag tayo ma-amaze na gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng People's Missionary Church. May mga gumagaling. No? Huwag po naman siya ma-amaze. Let's give glory to God. Kasi alam niyo po, pag hindi po natin nabigyan ng karangalan ng Diyos, alisin po ng Diyos yan. Isa po nakakalungkot po yan. For so many years, yan po yung pinanalangin namin ng mga nauna po rito. Huwag po natin ang tingin. Kaya po sila makikita po talaga yung genuine love, yung genuine na unity. Ang mahalaga po sa kanila, makapaglingkod sila sa ating Panginoon. Ang pangatlo pong ginagawa ng Espiritu sa Iglesia, the Holy Spirit brings unity so the preaching of the gospel will not be hindered. Ibig sinasabi na hindi po ito naaaring hadlangan. Nagbibigay po ito ng pagkakaisa. Iisang puso, iisang kaisipan, ang naisin ay sundin ang kalooban ng Diyos. Ano po ang kalooban ng Panginoon? Na lahat ng tao ay makarinig ng gospel. Nang lahat ng tao ay maligtas. Sa kanila po, hindi po naging problema po yun. Pagkat iisa ang kanilang puso, iisa ang kanilang kaisipan, ang nais po nila ay gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Maalala po natin sa chapter 8, when persecution started, sila po ay nangalat. Alam po natin, ang naiwanan po sa Jerusalem ay yung mga apostol. Yung mga mananampalataya po ay lahat ay nangalat sila. Saan po sila napunta? Napag-aralan po natin sa Acts chapter 11 verse 19 to 20. No? Kung natatandaan niyo po yung preaching, yung title ay Kayo ba ay tunay na Kristiyano? Di po ba? Noong yung mga Kristiyano to ay mapunta doon, hindi po sila tumigil. Hindi po na sila naging komportable, malayo na tayo sa kanila, okay na tayo dito. Ano po yung napag-aralan natin? Yung Word of God, yung Gospel, ay pinahayag po nila. Kaya nga po sa Antioch, yung mga Hentil ay unang mga naging mananampalataya po doon at doon po sila unang tinawag na Kristiyano. Alam nila sa kanilang puso yung Great Commission ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung wala sa atin ang banal na Espiritu, okay lang tayo. Kontento na po tayong ganyan. Kontento nyo po ba talaga kayo na yung katabi ninyo, yan yung katabi nyo 5 taon na? Walang bago kayong makikita. Mga press faces. Di po ba? Sila hindi kontento eh. Hindi sila naging kontento. Alam nila, kailangan nila i-preach yun. Alam niyo po kasi kung ikaw po ay tunay na Kristiyano, ang banal na Espiritu po ay hindi po niya naisin na kayo po ay maging tagapag-alaga ng mga isda sa aquarium. Di po ba? Ang ganda po mag-aquarium eh, no? Ang gandang pagmasdan, yung mga isda, papakainin mo, naglalangoy-langoy sila. Alam nyo, minsan ganun po nangyayari sa mga Kristiyano, sa mga leaders eh. Ay, tuwan-tuwa na po sila niya, sila-sila, kayo-kayo. Sabi po na isang church, okay na tayo dito, tayo na na. No? Yung mukha na yan, hanggang magkaapo yan pa rin ang katabi mo. No? Dumadami biologically. Magkakanagting yan, Pastor. Pag nagkaanak yung mga young people na yan, puno na tayo dito, matutupad na yung pangarap natin na 2 gawain. Kaya pa kaya? No? Hindi. Kung ikaw po ay puspos ng banal na Espiritu, kung ikaw ay tunay ng Kristiyano, hindi ka makukontento na ikaw ay takapag-alaga lamang ng isda. Ang gusto ng Panginoon, you should be a fisher of men. Ikaw yung maglalagay sa aquarium. Iba yung nag-aalaga. Hello, church! Hindi, tuwan-tuwa tayo. Pa, si sister, gumaganda na rin. No?
Wala na naman marami na ma-welcome man lang ng bago, okay lang sa atin. Hindi po. Ano po yung gagawin natin? Preach the gospel! That's why we need the power of the Holy Spirit. Kaya nga po natin pinag-aaralan yung kahalagaan ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia. Ano ba yung magagawa nito sa ating iglesia? Magsakripisyo po tayo. Pag sakripisyo na pinag-uusapan, mukhang malabo na no? Ikaw na lang, Pastor. Ikaw na lang, si Tante, Pastor Tante na lang. Kayo na lang. Support po natin yung gawain ng church. Evangelism. Sa May 12, meron po tayo. Kumbitahin niyo po yung mga asawa ninyo, mga babae. Para makita naman natin yung kalalakihan dito. Yung mga tatay, nanay, ng mga young people na hindi pa mga Kristiyano, imbitahin po natin. Pag prayer po, nandito po tayo, dapat makisa tayo sa panalangin. Sino po ang gusto na iglesia Ilocano? Pag-iilan lamang. Kasi, alam nyo, may kasunod na naman ang tanong, ano? Nag-aaralan nyo rin ako, no? Kala ko pala nag-aaral sa inyo, eh. Kasi susunod tanong sa inyo, pumunta kayo sa prayer meeting. Hindi na po prayer meeting na midweek worship. Hello? Pastor, di ba may pinapirmahan naman kayong prayer request? Wala na ako mag-pray. Kaya sabi nga namin minsan, nagbibulong kami, Pastor, kaya yung mga hindi umatin, alisin na kaya natin sa prayer list. Huwag na rin natin ipag-pray kaya. Pero nakikita niyo po yung ang Diyos ay dumidinig ng dalangin, di po ba? Di ba nananasa niyo po dito? Nakapangyarihan ng Panginoon. Pero bakit tamad po tayo matin ng prayer meeting? Nung midweek worship po natin, bakit tamad po tayong makiisa sa panalangin? Pag worship pa Sunday, minsan, tatamad-tamad pa pumunta sa iglesia. Alam mo, dapat ang pinaka-special day nga po sa inyo, hindi birthday niyo. Pag every Sunday, dapat special day. Why? Because tayo po ay sama-sama mag-worship sa ating Panginoon. Magpupuri sa ating Panginoon. Baligtad po yung mga Kristiyano, pag Sunday, tinatamad pa eh. O subukan mo yung pinakamalapit na bahay sa palig. Oo! Diba? O sige, magpantay kayo dyan. Tanong nyo kay Sister Adele kung sino yung mga lake. Yung pinakamalalapit. Oo, makikita yun. Bakit? Wala kasi yung kagalakan eh. Wala yung love sa worship. Hindi po ba? Pagka nandun ang kagalakan, nandun ang pag-ibig mo na makapagpuri ka sa Panginoon, ay hindi ka uubra na hindi ka mas maaga. Mamimiss mo yung kantahan, yung sayawan. Hindi po ba? Kaya nga po maraming Kristiyano pag dumating sa iglesia, sa likod umuupo eh. Di ba? Tama yung sabi ni Pastor Dante, bakit pag sa concert gusto niyo sa harapan? Oo! Di ba? Lalo na pag libre. Di ba, Sister Lea, no? Oh. Gusto niyo makalibre, Sister Lea lang kayo. Gusto niyo sa harapan. Galit na galit kayo pag napunta kayo doon na halos hindi niyo na makita yung tao. Ano pang klase ito? Hello! Pero pag worship sa Panginoon, tama na ako dito, Pastor, sa likod. Para pagdating ng uwian, una ako. Late na dumating, una pang aalis. Hindi talaga Kristiyano eh, no? Kaya nga po, kailangan preach. Ang banal na Espiritu, pag dumating po sa atin, tayo po ay magkakaroon ng pagkakaisa na yung gospel ay i-preach po natin. Okay po ba? God will fill you with the Holy Spirit. Pangatlo, the Holy Spirit also produce growth without gimmick. Sa Acts chapter 4, verse 33, ang sabi ko, with great power, with great grace. Great power, not gimmick. Great grace, not program. Ang kapangyarihan na gagaling sa Diyos, hindi po sa tao. Alam niyo, wala naman po silang pinangako eh. Nayayaman siya. Kaya po ako ingat na ingat eh. Pag nagtuturo eh. Hindi ko kayo pinapangakuha na yayaman kayo pagtanggap niyo sa ating Panginoon.
na magiging sikat kayo pagdating ng Panginoon. Magkakaroon kayo ng freedom sa lahat ng problema. Magiging problem-free kayo pag dumating sa Panginoon. Hindi po eh. Sila po wala pong pinangako eh. Ang dineklara lang po nila noon ay yung gospel. Ang dineklara po nila noon, yung salvation na nanggagaling sa ating Panginoon. Wala pong gimmick. Hindi po nila sinugarcoat ang gospel, kundi yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung meron po tayo ng kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Espiritu, magiging united tayo sa prayer, and God will produce the growth in our church. Hindi po ba kayo napapagod sa mga gimmick? Hindi po ba? Kung kayo po makikinig sa mga nanonood po kayo ng TV, sa mga internet, marami po mga gimmick dyan eh. Sale, big discount. Hindi po ba mga gimmick po yan eh? Mga promotional gimmick to get your money para makuha yung attention mo, hindi po ba? Upang ikaw ay mag-join po sa kanila. Alam niyo po, minsan may nagsama kami, pumunta kami sa Makati. Ang sabi po yung nagsasalita sa amin pag kayo sumama dito at naging miyembro kayo dito, yayaman kayo. Sabi niya, katulad po ito ng mga millionaires, naroon. Sabi niya, alam niyo po pa, mayaman lang po yan, kung saan bansa na nakapag-travel yan. Sabi namin mga kasama, hindi na kami interesado dyan. Okay na kami dito, kontento na kami sa buhay namin ngayon. Ayaw na namin yumaman. Kasi ihintay ka talaga eh. Ang Biblia sabihin, ayun ang gimmick, promotion, para mag-join ka sa kanila. Para makuha nila yung attention mo, makuha nila yung loob mo, at makuha nila in the end yung pera mo. Gimmick po yun eh. Ay lalo na ngayon, hindi po ba? Hindi ba kayo nagsawa doon sa mga napapanood mo ngayon sa TV? Kampanya kasi po ngayon eh. Maraming mga gimmick, maraming mga pangako. Hindi po ba? Hindi po sa iglesia. Ang iglesia po dapat ay hindi lamang nakaparo sa program o sa mga gimmick, but what we need is prayer. Number one. What we need is unity. What we need is love. What we need is sacrifice. What we need is the power of God na mag-operate sa ating iglesia. More power na maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, na yung blessing ng Panginoon, yung kagalingan ay pagkakaloob ng mga Panginoon sa mga may karamdaman. Yung po yan eh. Yung kapangyarihan. Hindi lang gimmick. Gimmick nalalaos po yan. Pero yung power of God will change life. Magkakaroon ng real change sa kanilang mga buhay. Pang-apat, the Holy Spirit gives gift to the church. Alam niyo po, pag tinawag ka ng Panginoon, God will equip you. I believe, pag ikaw po ay tinawag ng Panginoon, i-equip ka ng Panginoon. Kung ikaw ay may desire na maglingkod sa Panginoon, i-equip ka ng Panginoon. Kaya nga po, ang Panginoon ay nagbibigay ng gift sa iglesia to build up ang church upang ang bawat mananampalataya ay maitaan. Doon po sa 1 Corinthians chapter 12, chapter 12 and chapter 14, ay makikita po natin yung individual gifts na binibigay ng Panginoon sa church. Na ito po ay para lalong lumakas ang iglesia. At sabi nga po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, we can desire the gift. Ang sabi nga doon, but earnestly desire the best gift. The word earnestly, the Greek word ay seleo, meaning to be object of zeal, to jealousy, seek after. Pinipursue po natin, ninanais po natin. We can ask God upang tayo ay bigyan
ng gifts para sa ikabubuti ng iglesia. Hindi po para tayo po maging sikat, kung hindi para sa kalalago ng iglesia. We can pray, Lord, gusto ko po ito, yung gift of teaching, gusto ko po kasi magturo sa mga bata. Kaya lang, Lord, hindi ko talaga kaya eh. Alam niyo po, pag makita ng Diyos ang iyong puso, yung desire niyo ay sincere po kayo, ibibigay po ito ng Panginoon. Yes, ibibigay po ito ng Panginoon. Pero kung kaya ka lang naghihanap ng jeep kasi Lord, para naman, medyo sikat ako doon. Pagka sinabi ko sa'yo, in the name of Jesus, Bill! Ay, gagaling siya. Hindi. Ang gift po, ibinibigay para po lumago ang iglesia upang tumibay ang bawat mananampalataya. Hindi po para tayo maitaan, kundi maitaan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, desire the gift. Wala po masama yun. Ako, as a pastor, dinideserve ko po ang gift. Sabi nga po sa inyo noon, bago ko po maranasan ako po yung Panginoon, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, pag umatin ako dyan, hindi po ako papayag na hindi ko mararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu mo. Lord, kailangan ko po ito. Kung gusto niyo po ako magpaglingkod pa sa inyo, kailangan ko po ito. At hindi po ako bigyan ng Panginoon. Hindi po ako bigyan ng Panginoon. Kaya nung una, takot po ako pong mag-practice ng ng laying of hands. Meron takot sa akin. Pero na ipinakita ng Panginoon, yung kapangyarihan niya, naging bold na po ako sa paggamit ng salita ng Panginoon. Ilan po yung mga bahala na po doon. Deserve it, eh. Wala naman po masama yun. For the glory of God. No? Upang ang iglesia po ay lumago. Okay. Something wonder. Pangatlo po, the work of the Holy Spirit in the believer. Ano po yung gawain ng Panginoon sa believers at doon po sa mga tao outside the church. Ang sabi po sa John chapter 16 verse 8, no, ay ang banal na Espiritu daw po ay siyang magkukonvict. He will convict us of our sin. No? Ang banal na Espiritu daw po ang magkukonvict. Sabi sa atin yung kasalanan po natin. Bakit po kailangan yon na tayo po ay makonvict? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi po ni Pablo, yung mga tao daw po ay binulag ni Satanas upang huwag sumilay ang liwanag ng kapangyarihan ng gospel. So we need ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu mag-convict ng ating kasalanan. Sometimes po kasi may mga tao na matitigas ang puso. No? Nararanasan po yung conviction ng Banal na Espiritu, pero minsan may danger po yun eh. Pagka yung matagal na po ang Banal na Espiritu ay nagko-convict po sa atin ang ating kasalanan, and then hindi po natin pinapansin, may danger na magkaroon ng halo sa ating puso at hindi na po tayo mag-respond. No? Minsan po kasi, kaya ayaw mag-response ng tao, ayaw iwanan yung buhay, nakala niya masarap. Minsan po, pag nag-uusap nga kami ng Pastor Dante sa Pastor Olan, meron po yung tendency, kami po kasi ni Pastor Olan, matagal na po din ang tawag eh, ayaw namin sumunod. Eh, napunta kami sa dead end. Wala na kami matakasan. Di po ba? Ang masakla po nito, ano nyo minsan, gumagamit po ang Panginoon ng pagkakataon na magiging mas masakit po sa atin bago po tayo minsan sumunod. Totoo po yun. Ako po ang ginawa ng Panginoon sa akin, yung pang-apat naming anak, may problema. But just the time that I decided to follow that. Sabi ko, Lord, baka sa susunod, ako na sumunod. Mahirap po yun. Totoo po yun. Kita niyo po, si King Manasseh. Kung babasahin niyo po ang 2 Chronicle, please read 2 Chronicle chapter 33 sa inyong mga bahay. Si King Manasseh po, at 12 years old, siya po ay naging hari.
And he reigned Israel for 55 years. Pero hindi po naging maganda ang kanyang buhay. Lahat ng kinasusuklaman ng ating Panginoon ay ginawa niya. Yung templo na ginawa ng ating Panginoon Solomon ay nilagyan niya ng mga rebulto ni Baal. Doon po sa labas, pinalagay niya, pinuno niya po ito ng mga rebulto. At ang kanyang mga anak ay inahin niya para sunugin upang ihahain ito sa Diyos-Diyosan. Lahat po nakasuklam-suklam. Ngunit dumating po ang pagkakataon na siya po ay pinagsabihan ng Panginoon at di po sumunod sa kanya. And the story said, pinadala ng Panginoon ang King of Syria upang siya'y bihagin at dalhin doon. At doon po na-realize na siya ay naging makasalanan. Doon po siya nagpakumbaba. Doon po siya humingi ng tawad sa ating Panginoon. Doon po siya nagbalik loob sa ating Panginoon. And God restored him to be the King of Israel. Sana po mayroon pang ganun pagkakataon. Kung patuloy po natin i-ignorin yung tinig ng banal na Espiritu at hindi po natin sa pakikinggan, there will come a time. Hindi ko po kayo tinatakot. Pero ito po yung katotohanan. Darating ang panahon na darating sa inyo ang isang pagkakataon na magiging mas masakit ang pagtawag ng Diyos sa inyo. Sana po wag dumating po yun. Sana po hanggang maaga, hanggang nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa atin, no? Ay maunawaan po natin. Kaya nga po sabi sa Hebrew chapter 3 verse 7 and 8, okay, open your Bible. Sa Hebrew chapter 3 verse 7 and 8. Kaya nga gaya na sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matibras ang inyong ulo. Huwag po tayo maging matigas. Pagkat kapahamakan ang nag-aabang po sa atin. Pangalawa po, He regenerate us. No? Ang sabi po, yung word na regeneration, ang ibig po sabihin, the radical spiritual change in which God's bring to an individual from a condition of spiritual defect and death to a renewed reconciliation of holiness and life. Ito daw po yung nagkakaroon ng isang pagbabago spiritual sa buhay ng tao mula sa kamatayan, mula sa may kapintasan, tungo sa isang kondisyon ng kabananan sa ating buhay. Sabi po sa Titus chapter 3 verse 5 to 7, Titus chapter 3 verse 5 to 7. Ang sabi po dito, tayo niligtas niya, natapo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at pinagmuli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Linis sa pamamagitan ng kapanganakan sa Espiritu Santo. Yung idea po ng regeneration, ang sinasabi po doon sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Ang ibig sabihin, born from above. Hindi ng laman, ang pinanganak ng laman ay laman nga. Ngunit ang ipinanganak na Espiritu ay Espiritu. Ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong buhay, ng pagbabago sa ating buhay. Dinidescribe po ni Paul ito doon sa 2 Corinthians chapter 15. No? Kung tayo po ay na kay Kristo, tayo ay bagong dinilang. Ang lahat ay nagsilipas na. Lahat ay pawang bago. Ang sabi po ni Pedro doon sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as ay gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umanlad sa pananampalataya hanggang kaptan ng ganap na kaligtasan. Yung bago kapananakan, bagong simula, bagong buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo doon sa Ephesians chapter 2 verse 1, nung unay kayo mga patay dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Tayo daw po ay zombie.
living dead, buhay sa pisikal, patay sa espiritual. Lumalakad tayo, kala natin buhay tayo. Kaya ng tao, namamayagpag, kala nila buhay sila. Masagana ang kanilang buhay, ngunit sa pananaw at paningin ng ating Panginoon, sila'y patay. Walang tunay na buhay. Pagkat ang tunay na buhay, matatagpuan lamang kay Kristo. Yung katawan na minamahal natin, mabubulok po yan. Mamamatay yan. Papangit yan. Tatanda yan. Pero gusto po natin mahalin. Amen? Gusto naman ng tao yan eh. Hindi po nila maunawaan yun eh. Ang banal na Espiritu ang siya nagbibigay ng pagpapago sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo, day by day, my body is wasting away, but my soul is renewed day by day. Kung makita po natin to, mas lalo po natin higit na papahalagahan yung nasa loob ng katawan na yan. Yung kaluluwa, na pag namatay yung katawan na yan, ito po yung kaluluwa na pupunta sa impyerno. Kaya kailangan po yung banal na Espiritu, ito po yung nagbibigay ng buhay. Regenerate. Huwag po kayong padaya. Ang aliw na tinatamasan nyo, yung ligayan, tinatapanandalian lang po yan. Magwawakas po yan. Kailangan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, is sanctified. Ano po ba ibig sabihin ng sanctification? Literally, it means to be separated, to set apart for certain purpose. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay sila ay sinantified ng banal na Espiritu sa Romans chapter 15 verse 16. Ang sabi po, that I might be a ministers of Jesus Christ to the Gentiles ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Pinababanan. Hinihiwalay tayo ng banal na Espiritu upang tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Upang tayo ay magamit ng ating Panginoon. May katulong tayo. Kaya nga po ibinigay ng ating Panginoon ng banal na Espiritu upang makatulong natin. Upang makapamuhay tayo ng may pagtatagumpay. Kaya kailangan po natin yung pang-apat. The Holy Spirit guide us to the truth. Ito po yung magtuturo sa atin ng katotohanan. Sa John chapter 16 verse 13. Ang sabi po natin, Panginoon, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan niyo ang buong katotohanan. Kung hindi po natin maunawaan, may katulong po tayo. Huwag natin kakalimutan. Huwag po tayong maghaka-haka. Huwag tayong magkuro-kuro. Pray. Pray. Hingin po yung gabay, yung pagtuturo ng banal na Espiritu upang huwag tayong malinlang ng ating kaaway, upang hindi tayo magkamali kung ano sinasabi ng salita ng ating Panginoon, upang tayo makapabuhay na maayos, na nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga ibinigay niya, nandiyan yung banal na Espiritu. Parang, ang sinasabi natin, itap lang natin. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Huwag natin siyang baliwalain. Kailangan natin siya sa ating buhay upang maunawaan natin ang katotohanan na nakapaloob sa salita ng ating Panginoon. Kaya maraming sasabihin ng iba, ay naku, kayo magbabasa ng Biblia, malolo kayo dyan. Masisira ulo niya dyan. Wala naman ako mabasa na sila pagbabawal sa magbasa ng Biblia dahil maloloko. Ang sinasabi ng Panginoon, meditate, read, meditate, study the Word of God. Ay mga tao, para may tao yung katotohanan, ay naku, na huwag kayo magbabasa. Sabi na may iba kasi, Pastor, kasi hindi ko maunawaan. Sumasakit ang ulo ko pag nagbabasa ako ng Biblia. Hindi kailangan natin ng helper eh.
Para maunawaan natin, pray that the Holy Spirit will guide you sa mga katotohanan. Yun po yung pangako ng ating Panginoon Jesucristo. Eh bakit ayaw natin itap? Di po ba? Nandiyan yung tulong. Ang problema, ayaw natin gamitin yung tulong. Iba po yun no? Katabi mo na nga yung tulong di ba? Sabi, kailangan po natin yun. Huwag po tayong manangan sa sarili natin kaunawaan ng karunungan. Kaya po marami nadidiskaril sa sobrang talino. Sila na nag-interpret ng Biblia. Para sa kanila, hindi ko na kailangan ng banal ng Espiritu. Okay na, graduate na nga ako ng PhD. Doctorate na nga ako. Hindi po. Masisira ka talaga pag hindi mo kinuha yung tulong ng banal na Espiritu. Malilihis ka talaga. Masisira ang doktrina ng Biblia sa iyo pag ito'y karurungan mo lamang ang ginamit mo. Maliligaw ka ng landas at diin kung sarili mong kaisipan at dunong ang gagamitin mo sa salita ng ating Panginoon. Alalahanin po natin, ang sabi po ng Biblia, the Holy Spirit search the deep knowledge of God. Siya lang po yung nakakaalam ng panukala ng Diyos. Siya lang po yung pwedeng gumabay sa atin sa katotohanan pagkat siya po yung kasamang nagdakda ng Biblia. Siya po yung ginamit ng Panginoon upang ang mga lingkod ng Diyos na sumulat to ay magabayan. Siya po yung author. Hello, di po ba? Kung sa batas nga po ang pag-uusapan, ang mga abogado po, hindi po sila word verse din. Bagamat alam po nilang batas, pero pag nagkakaroon ng conflict, meron po nagpapaliwanag kung ano talaga ang batas. Tama po ba yan? Kaya nga po tayo may Court of Appeal kaya tayo may Supreme Court na siyang final. Pag sinabi ganito ang ibig sabihin ng batas na yan. Di po ba? At kung hindi po sila doon, kaya nga po sumasangguni po sila doon sa mga author ng batas, madalas po pinupuntahan na si Father Bernard. Ano po ba yung diwa ng batas na yan? Ano po ba yung ibig sabihin na yan? Kasi sila yung author ng batas Hello? Tama po ba? Kanino po tayo sasangguni? Doon sa doctorate? Uy, nagkakamali nga kapatid. Hindi sapat ang kanyang pinag-aralan upang ang salita ng Panginoon ay mabuti niyang maipaliwanag sa iyo. Ang banal na Espiritu ang siyang tunay na pwede magpaliwanag sa iyo tungkol sa salita ng Diyos because He is the author of the Word. Huwag po tayo magkamali. No? Sino ba yung nasabi ko, pastor kami. Doctorate yung nagsabi niya sa akin. Miskin pa, doctorate pa siya. Miskin ba tatlong pagka-doktor ginamit siya. Kulis naman sa salita ng ating Panginoon, tatanggapin mo ba? Hindi. Kung siya'y may kakayanan, pag niloob ng Panginoon na ikaw ay bigyan ng kakayanan, mas higit ang kakayanan mo kaysa sa Kanya. Huwag po tayong mananampo doon. Na pag sinabi, bilib ka agad tayo. Search the Word of God as the wisdom from the Holy Spirit na i-guide niya tayo sa katotohanan. Yun po sabi ng Panginoon Pag pumarito ang banal na Espiritu na isusubo ko, siya po ang mag-guide sa atin sa katotohanan. Hindi naman mga PhD, hindi naman mga masteral, Hindi naman tayo yung mga tapos sa Bible school. Ang sinasabi, ang banal na Espiritu. Nandito po kami, pero kulang ang kaalaman. Yes! Hindi po ako nangiyang aminin po sa inyo yan. Kulang ang kaalaman namin para lubos na may paliwanag ang salita ng aking Panginoon. Hindi po sapat yung 4 na taon na nilagay namin sa Bible school upang kami ay maging mahusay sa salita ng ating Panginoon. Isa lang po ang mahusay na ng Diyos. Kaya kailangan po nating umasa po sa Kanya. He will comfort us. John chapter 14 verse 16. And I will pray the Father, and shall give you another comforter, that He may abide in you forever. The word comforter means
to help beside. Helper beside. Helper po natin. No? Sa anuman po ating mga dinadaan ng problema, sa ating po mga bagay gagawa, ay tunay na ang banal na Espiritu ay siyang maging katuwang natin, magbigay ng comfort sa atin. Alam ko po, hindi po madali ang buhay ng lahat sa atin. Pero in spite niyan, merong comfort na nanggagaling sa banal na Espiritu. May kapayapaan, may contentment na binibigay. Pangalan po, He make us fruitful. Fruitful in good works, according to Matthew chapter 7, verse 17, nagbubunga na mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga na masama ang masamang punong kahoy. Sa mabubuting gawa, tayo po ay makakita nito. Magiging fruitful po tayo na mga kaluluwa. Amen po ba? Mamumunga tayo ng kaluluwa. No? Kailangan po bawat tunay na Kristiyano ay namumunga ng mga kaluluwa. Kung nais po natin maglingkod sa ating Panginoon, kung tayo po ay tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, God will equip us. God will equip us. Don't worry. Hindi po issue dito kung kayo nakatapos o hindi. Ang issue po dito, are you willing to serve God? Alalahanin po natin yung mga apostol, mga unlearned fishermen, but with the power of the Holy Spirit, yung mga hari, yung mga Pariseo na nag-aral na napakatagal, napanganga sa kanila. Napanganga sa kanila. Ang issue po dito, nais niyo po ba maglingkod sa Panginoon? Nais niyo bang kayo ay tunay na magamit ng ating Panginoon? Tingnan niyo po sa Amos. Sa Amos po ay may nakasulat po ganito sa chapter 7, verse 14 to 16. Nung siya po ay makumpronta po ni Amasya, na isang pari, sacerdotes sa Bethel, napititigil po siya. At ang sabi nga po sa kanya dito ay, sabi niya, huwag ka na sa chapter 7 verse 13 muna po daw, huwag ka na mangula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasambang hari. Sumagot po si Amos, sa verse 14, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastor at nag-aalaga rin ng punong igon. Ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawing yun at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ni Yahweh. Pinatitigil mo ako mangula laban sa Israel at sa mga inaapo na asahan. Alam niyo po, ang sabi nga po ni Amos po dito, ano po siya? Wala, no? Hindi siya propeta. Siya po ay isa lamang ordinaryong nag-aalaga ng mga puno ng igos. No? Siya po ay isang ordinaryo lamang na magsasaka kung tuturingin po natin. Pero ang sabi niya po, ako ay tinawag ni Yahweh para maging propeta. At si Yahweh po ang nagbigay sa kanya ng kakayanan upang magsalita na patungkol sa salita ng ating Panginoon. Hindi po iba ang Diyos na pinaglingkuran ni Amos. Hindi po iba ang Diyos na gumawa doon sa Acts. Ang Diyos nila ng Old Testament, ang Diyos ng New Testament ay siya rin mo yung Diyos. Kung ano man ang ginawa ng ating Panginoon, I believe, hindi po doon natatapos yun. Gagawa at kikilos ang ating Panginoon sa iglesia kung meron po tayong nais. Ang sabi ni Pablo, earnestly desire the gifts. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, ngayon pa lang, ay handa natin ang ating puso, handa natin ang sarili, handa natin na talagang ipakita natin sa Panginoon yung naisin natin. And I believe God will pour out His Spirit upon this church. Signs,
wonders, miracles will do happen in our church. Kung po po yan sa inyo, kung handa kayong ibigay ang inyong sarili.